Humarap si dating Senador Bong Revilla sa preliminary investigation ng Department of Justice para sa mga reklamo kaugnay sa flood control scandal. Mula sa DOJ, may express report si Camille Samonte. Camille, ano ba ang nangyari sa pagharap ni Revilla? Ruth, dumating nga rito sa Department of Justice si dating Senador Bong Revilla para nga magsumite ng kanyang counter affidavit para sa reklamo kinaharap niya kaugnay ng flood control scandal. Bantay sarado si Revilla ng BJMP Police nang dumating siya pasado alas 12 ng tanghali. Sinubukan ng media na higan siya ng pahayag pero hindi siya nagsalita at ipinakita lang ang nakaposes niyang kamay. Napansin din namin na medyo nabugto ang kanyang mga mata nang bumaba siya sa bus ng BJMP. Nahaharap si Revilla sa reklamong plunder, anti-graft and corrupt practices, direct bribery at corruption. Kapwa akusado ni Revilla sa reklamo ang mga dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Bago dumating si Revilla sa DOJ, nagtipon-tipon ang kanyang mga taga-suporta sa labas. Panawagan nila tanggalin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Engineer Henry Alcantara sa Witness Protection Program bilang mga state witness. Giit nila, si Bernardo ang tunay na mastermind umano sa flood control scam at hindi si Revilla. Matatanda ang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa kickback scheme ng mga mambabatas sa mga flood control project. Isiniwalat ito ni Bernardo sa Senate ribbon hearing nitong nakaraang taon. Ruth, kakaalis lamang ni dating Senator Bong Revilla dito sa Department of Justice at nakapanayam natin yung kanyang abogado na nagugulat daw dahil nga na pag-alaman nila ng pagsumitin nila ng counter affidavit ay na-discharge yung tatlo niyang kapwa-akusado na sina Opulencia, Bernardo at Alcantara. Kasi Ruth, kung matatandaan, yung tatlo na yan ay kasama na nga sa Witness Protection Program bilang state witness. So ngayon, kine-question ng kampo ni Revilla kung paano nangyari ito na yung reklamong plunder ay ang respondent ay magiging isa na lang. Dahil nga nag-manifest daw itong tatlo sina Bernardo na hindi na nga raw sila sasagot sa reklamo dahil sila ay nasa WPP na. Pero yung kampo ni Revilla ay pag-aaralan daw kung ano yung mga susunod nilang hakbang pero naniniwala sila na mahihirapan daw na ma-establish yung plunder kasi paano daw mangyayari yung conspiracy kung mag-isa na lamang respondent dito si Revilla. So hinihintay pa natin, Ruth, ang tugon ng Department of Justice tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Yan po ang express report ni Camille Samonte live mula sa DOJ sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.